Ngayong araw, mga kasambahay, pag-uusapan po natin ang tungkol sa gallstones. At para mas maintindihan natin ito, syempre tayo po ay nag-imbita, and it is my honor and privilege to welcome our distinguished guest whose expertise has made a significant impact in the field of digestive health. Let us welcome Dr. Carlo Cornejo, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Carlo, and welcome to Doctors on TV. Good morning, Dr. Sara. And good morning to our viewers, ating mga kasangbahay. Yes, thank you, Doc, ha. At alam natin, this is quite common and marami po tayong mahe-help sa ating discussion today. Okay, and ito, Doc, no, before we proceed to the topic per se, siguro, ano po ba ang function ng gallbladder or ng apdo sa Tagalog? Okay, so ang apdo natin, kung iisipin mo, para siyang bangko. Bangko, storage. So, yung mga ginagamit natin ng panunaw ng pagkain, yung tawag natin bile, galing sa atay natin. Tapos pupunta sa small intestines, i-digest yung pagkain. Kung may mga extra, itatabi siya sa bangko, sa loob ng apdo, ng gallbladder. So it's mostly storage. I see. And ito po, since we're talking about gallstones, saan mo papasok? Bakit normal ba na may gallstones? Or can you expound on this? Yes, so ang bato sa apdo, it's a common condition. Madami tayong mga pasyente na nakikita na meron ganito. Nagfo-form siya 50-50. It's 50% dahil sa genetics natin, minana natin sa magulang. 50% because of the environment, yung mga kinakain natin na pagkain. I see. And sabi nga natin, pangkaraniwan po ito, no? So, but kailan po ito nagiging pathological or mas medyo seryoso na ito kailangan talagang ma-manage? Yes, actually magandang tanong yan because it's the first question na tinatanong ng mga pasyente namin sa clinic. And ang sagot natin dyan, it is only if nagkakaroon na ng symptoms. May pain na yung pasyente that you can point to the gallbladder as the source of the pain. That's the only time you need to do something. More often than not, kung walang pain, wala tayong kailangan gawin. I see. Pero ang hirap pala nito, no, Doc, kasi 'di ba, ang iba't ibang tao may kanya-kanya tayong threshold for pain eh. So yung iba parang matiisin naman, for them parang yung mild sa kanila would be like severe pain na sa iba, no? Okay, and usually bukod po sa pain, ano po ba yung iba, may iba pa bang namamanifest or nararamdaman ng isang tao who has gallstones na talagang kailangan na ng serious intervention? Okay, so kailangan natin malaman yung kwento ng mga patients with gallstone pain, yung sakit na nararamdaman nila. So ang kwento nila typically nagigising sa madaling araw after they eat something very high in fat for dinner. Alam mo yun? So kumain sila ng very rich dinner, patulog na dapat yung mga patients natin at magigising sa madaling araw, masakit yung right side. Hindi lang ito yung sakit na seconds or minutes. Ang sakit nito tatagal 2 or more hours. Okay? Kaya nadadala sa emergency room itong mga pasyente. Masakit, matagal, at late at night. So yan ang typical na story. Some other patients would have bloating, okay? Parang kinakabagan or feeling nila hindi natutunawan. But those are minor symptoms. It's mostly yung characteristic pain, yun yung hinahanap natin at all times. I see. Okay. Kasi marami rin may feeling nila hindi sila natutunawan eh. Pero usually pag sa gallstones po ba, tuloy-tuloy po ba nagle-linger yung ganong feeling na parang hindi natutunawan? Or kasi 'di ba sa iba pag kunyari ako parang feeling ko marami at ako nakain, hindi ako natutunawan. And then after a while wala na akong ganong feeling. Pero pag may gallstones, talagang persistent po ba ito? Yes, and it's not really more persistent. Parang ito yung mga patients, takot sila kumain kasi every time they eat, doon nila maramdaman yung sakit. Okay? So hindi siya yung parang ulcer pain na pag nagugutuman, sumasakit. Ito baligtad. Pag kumain sila, doon nila nararamdaman yung sakit. So pwede pala itong pang weight loss. Yes, totoo yan. Kasi alam mo, ang management, ang treatment, if the gallbladder needs to be removed, ang isang side effect is really weight loss. Medyo maganda yung on the other hand. But kidding aside, okay, Doc. So, kasi si Sembe, nasabi natin medyo, di ba, yung iba may ganyan na talaga and asymptomatic, sabihin walang nararamdaman. But does it suffice to say na kalimitan yung mga nadadiagnose po na mas malaki na or mas malala yung condition would be nandun sa mga more severe stage? Actually, sa mga bato natin sa abdo, size does not matter.
You can have small stones, walang problema. You can have big stones, walang problema. You can have small stones na very bad ang problem. So, it's really the symptoms rather than any size that you look for. I see. Okay, so yun ang titingnan natin. And ito ba meron, Doc, ng sino mas predisposed? So, babae, lalaki? Or, tapos how young po yung youngest na nakita nyo na may ganitong case? So, it can strike any person kasi. And alam mo bakit medical school sinasabi nila yung mga female, mga Fs, female, fat, 40, okay? Dok, teka May muna, fetus, di ba? Parang tinatamaan ba ako dyan? Hindi, fetus, iba naman. Okay. Yeah, okay. So basically, so yun, babae, that's F, yung female, fatty, so medyo nasa bigger side. Okay. Or pwede rin ba, di ba yung iba naman, Doc, yung mga, meron din mga matataas yung mga lipids sila, yung mga cholesterol, kahit na hindi naman sila, sa yung blood levels nila, despite na nasa, slimmer sila, parang ganun. So ano po yun? Sino mas tinutukoy natin doon? Yung malalaki? Or pag mataas yung or merong hyperlipidemia? Yung mga mas madaming risk factor, syempre mas prevalent ang condition. So we're not saying na dahil babae, you're more likely to have stones. It's usually dahil may predisposing condition sila, may pagtaas ng cholesterol, yung diet hindi optimal, masyadong rich in fat, okay? It's a multiplicity of symptoms. So, this is actually multifactorial also. Yes. Pero mas high risk lang yung 4Fs na sinabi nyo. And yung isa 40, Doc. Bakit 40? I mean, pag tumatanda, is it because pag tumatanda, mas tumataba? Or it's because of the hormones ng babae na, di ba usually, pag 43 daw, that's when the perimenopausal phase begins. Yes, it's partly hormones. And it's also because tumatanda na ang katawan natin. So, more often than not, yung mga sakit-sakit lalabas na din. So, parang makina wear and tear na That's din. right. Okay. Naku, ito magandang paalala. Mga kasambahay, syempre, dapat talaga inaalagaan natin yung katawan natin. Kasi sinasabi naman, you can actually age gracefully, not only physically, but health-wise, di ba, Doc? Okay, and moving forward. So, Doc, ito, kanina na-mention yung 4F. So, but that doesn't excuse men, okay, no? That's right. From having cholelithiasis, yan ang medical term, Doc, sa gallstones, tama po. Okay. That's right. So we're just talking about preponderance. Pero kahit lalaki, pwede din mangyari itong problema ito. I see. And ito, Doc, apart from dun sa na-mention nyo kanina na may pagsakit, may feeling na parang hindi natunawan, and the rest, okay? So, meron pa bang mga ibang important warning signs? Parang to give an idea that the patient has gallstones and this is alarming already. Alright. So, aside from yung pain kasi, ang mga pwedeng na-experience ng isang pasyente natin that tell us na kailangan nang i-address yung gallstone is kapag meron ng komplikasyon. Okay? Ang ibig sabihin pag nag-pancreatitis ang pasyente natin, yung bangungot, kung nanilaw sila, obstructive jaundice, na nagkaroon ng stone dito sa common bile duct, kung nagkaroon ng infection sa gallbladder, kumapal yung walls ng gallbladder, and kung umakyat yung infection sa liver, yung mga nagko-cholangitis, nakita natin ito sa ICU eh. So the occurrence of those conditions, number one, iisipin mo, nako, problema na itong gallstones. So even if hindi sabihin ng pasyente na sumakit siya ng gallbladder pain, basta merong ganong nangyari sa buhay nila, it tells your doctors na, maybe the gallbladder needs to go. I see. Okay, so dapat pag binaramdaman na pain kahit mild, magpa-check up na, Doc, ano? Yes. For proper and immediate evaluation. Yes, that's right. So again, lagi natin sinasabi dito sa show na po na early diagnosis would always mean early management and prevention of complications. Kasi mas mahirap pag komplikado na eh. So kung mas simple lang yung problema, di mas simple yung management. That's right. And turo namin sa mga patients, alam mo, prevention. Prevention is better than cure. Alam mo yun? It sounds cliche pero talagang it's really true. Yes, that's right. Lalo na sa atin, mahal kasi magkasakit. Okay, so if we can prevent one from becoming so serious, then that's already a big deal. Okay, wait. I would want to ask, meron ba itong genetic predilection or like para po mga kasambahay, kung kunyari tinatanong natin kay Doc kung say ang nanay nagkaroon ng ganyan na tatay, may chance din ba sa Yes, oo, yan yung 50%. So, tinatanong namin yan sa mga pasyente, meron ba sa pamilya na natanggalan din ng apdo?
At kung merong ganun silang kwento, chances are nangyayari din sa kanila yun. Is it because of the food? Yes. It's food, it's genetics, and because they grew up, pareho ang kinakain nila. Same ang kanilang lifestyle. Same ang diet. That's right. Yeah. Okay, the reason why I ask, kasi you reiterate the importance of preventing it instead, di ba? Para maiwasan. So now, syempre, kung alam na natin ang ating mga magulang o mga kasama natin sa bahay ay nagkaroon ng ganyan, so chances are, meron tayong, at least din tayo, di ba, Doc? Okay, so yun. So, medyo ayan po ha, medyo mapapaisip tayo pagka ang ating magulang ay ganyan. So, medyo dapat na to, let's stay healthy, okay? And ito, Doc, yung iba daw pagka may gallstones, parang may feeling na pagod or nahihilo. It's related. Sometimes kasi baka namamagana yung atay because of the gallstone problem. And pag nangyayari na yon, you feel the symptoms, talagang manghihina, mabilis mapagod. Okay. And paano, di ba na-mention niyo po kanina, Doc, na okay, so merong 50%, 50-50. 50 nakakaramdam ng sintomas, yung 50 wala at all. Pero that can be an incidental finding na meron talaga. Okay, but does it mean na parang this can really be a lifetime condition? It's mostly a lifetime condition. And usually nga, kapag nakakita kami ng pasyente with gallstones, we tell them na, alam mo, dapat once a year, daan ka lang sa clinic so we can monitor the, And when we follow up itong mga pasyente na to, hindi din kasi namin na-predict kung sino yung magkakaproblema. Pwede kasing mawala ang stone. Okay? For one reason or another. Pwedeng dumami, pwedeng lumaki. I see. Okay, so does it mean na parang with proper lifestyle change, basically parang nagre-resolve din siya on its own? Yes, a healthy lifestyle, low in fat, regular exercise, it will definitely help minimize itong problem na to. I see. Nako, Doc, yan ang pag-uusapan natin. Makasambahin maya-maya po lamang. But of course, kailangan natin madaanan din yung diagnostic measures later, Doc, and the management. Pero kung pansamantala muna natin ititigil ang ating discussion, makasambahay dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasambahay! Before we continue our discussion, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Na kung maaari niyo pong balik-balikan mga kasambahay ang aming mga episodes sa Doctors on TV sa aming Facebook page at YouTube channel. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, dahil napakahalaga po ng pagkakaroon ng awareness tungkol sa kalusugan. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Carlo Cornejo, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Ayan nga, Doc, kanina, so nakapagbigay na tayo ng introduction kung ano ba yung gallstones and kung paano nagpo-form, okay, sino yung mga predisposed na magkaroon. No? So this time around, pag-usapan naman natin paano nako-confirm na talagang may gallstones. Okay, so usually in your clinic setting, no, Doc, pagka may dumating, medyo kahit pa paano, wala pang medyo identified mo ba kung parang ang problema nito, gallstone? Alam mo, ang abdominal pain, mahirap talaga. You have to put together a story that is consistent. I see. So, kaya nga yung kinikwento ko sa inyo na dapat after eating yung sakit, right side, 2 or more hours. Tapos makita mo, female, malaki ang build, hindi masyadong healthy ang lifestyle. Ayun na, nandun na yung suspicion na, baka gallstone ito. So basically, you have to consolidate yung sasabihin, tapos yung nararamdaman, okay? And itong mga patients po na may gallstones ba, sila ba yung parang sa clinic ba magpapacheck up or kalimitan sa emergency room nyo na nakikita? So, both. Pwedeng makita sa clinic, dala-dala lang nila yung annual PE nila na result. So, incidental finding? Incidental finding. Meron ding galing sa emergency room, sobrang sakit, madaling araw, pumunta na sa clinic after for follow-up. Meron din tayong mga pre-employment, lalo na yung mga seamen natin na babiyahe sa ibang bansa. May ultrasound yan usually, tapos yun, nakikita din namin sa clinic yan.
I see. Okay. And sige, tingnan natin yung magpapacheck up pala. Kasi ito, sa episode natin ito, baka marami tayong maengganyo makapagpakonsulta at mas alagaan yung sarili nila pertaining dito sa having gallstones na, Doc. Okay. So, ngayon, pagka nagdating sa inyo, so how do you usually start your management then? Alright, so you need an ultrasound. And some people, iisipin nila, bakit hindi CT scan? Actually, with gallstones, siya ang pinaka-sensitive na test eh. Kung may problema sa gallstones, kita yan ng ultrasound. Minsan, nami-miss yan ng CT scan. Ay, really? Okay, because when your gallstone does not have calcium, hindi yan kita ng CT scan. I see. But kitang-kita yan ng ultrasound. Okay. Pero okay na rin kasi mas mura ang ultrasound kaysa sa CT scan. That's right. Oo. Tapos less pa yung radiation, di ba? No Without radiation at all. Okay, so medyo, at least yun yung good side here. Okay. And then, okay, paano po kunyari nasa ER? So ganun pa rin ultrasound dahil in pain. Okay, so, and then, di ba po usually ang sa atin sa medical field, we have like yung medical intervention, o kaya pwedeng kailangan surgical na. Dito ho ba sa cholelithiasis or gallstones, pareho yun na meron din medical and surgical? Yes. If may symptoms, sobrang sakit after meals, diretso ng surgery kasi yan. But kung kunyari, sobrang daming sakit, okay? Kagagaling lang sa heart attack or strokes, pero nagka-problema sa gallstones, hindi mo kasi ma-operahan kaagad yan. So there are medical ways of managing itong mga stones natin. So maririnig niyo yung mga pampatunaw. There are medicines kasi that do that eh. But usually may criteria na sinusunod para magawa. But more often than not, kung problema na yung gallstones, surgery ang management. I see. And can you share a bit about the criteria? Parang kailan do you say that this patient is for surgery already or pwede pa siya ma-manage medically? So 2 or more episodes of a gallbladder pain, surgery. Okay? Basta nakita mo criteria na, mukhang ito na talaga. Lalo na kung may complications, automatic surgery na yan. And it's only if hindi mo magagawa ang operasyon, then you choose the medical and it's on yung mga medicines kasi namin, they work best kung kunyari mga stones mga 5 millimeters or smaller. So anything bigger hindi masyadong natutunaw. I see. And also the type of stone, ang cholesterol stone natutunaw. Pero ang stones na may calcium, yun medyo hirap tayong magtunaw nun. Okay, and when we say surgery po, so does it mean tatanggalin nyo lang yung bato or you will have to remove the entire gallbladder? Yes, ang surgery is pagtanggal ng buong abdo. Yun yung cholecystectomy. Cholecystectomy ang tawag doon. There are 2 ways, 2 ways to do it. You have the open. Ito yung mga pasyente, may mga hiwa na nakita mo dito. And you also have laparoscopic, yung 1 to 3 na butas lang. So, kung sa mga patients ko, ang sinasabi ko sa kanila, alam mo, I prefer laparoscopic. Why? Kasi ang liliit ng mga sugat and ang bilis ng recovery nila. So if you have the choice, always choose yung laparoscopic. Mas mabilis pati ang recovery. Mas mabilis ang recovery. Okay, but of course kasi mas bago siya, diba, as compared dun sa sa traditional na malaki. But what's the advantage nung isa pag mas malaki yung hiwa, yung traditional over the laparoscopic? Hindi mo din kasi matatanggal yung traditional. Kasi even if you do laparoscopic, tapos sabi ng surgeon, intra-op call niya na bukas ka na. Teka, hindi ito magagawa ng laparoscopic. Hindi naman gigisingin na mag-open na tayo. Hindi gagawin pa rin yun. So when you talk to your surgeons about the gallbladder surgery, you talk about the 2 ways because you never know if one or the other I see. Kalalabasan ng surgery. Habang kausapin, habang hindi ka pa inooperahan. Okay, I mean prior to operation. Pero Doc, okay, so basically, pero tingin niyo Doc, mas advantageous pa rin pag talaga magsa-surgical kasi like if you mentioned na parang this can be an on and off condition. Yes. And kaya nga sinabi ko yung 2 episodes lang ng gallstone pain. Sa experience kasi namin, pag nag 2 or more na, paulit-ulit na sila And pag naging paulit-ulit, hindi mo na alam if the next attack is one of the bad attacks. Okay. In effect, that's also preventive. Yes.
para walang masyadong komplikasyon na mas mag-arise and mas mahihirapan pa, Doc. In your experience, what has been the most serious complication po if gallstones would be left untreated? Okay, ang pinaka-serious na nakita ko yung may maliit na stone, maliit lang to, nagbara siya. Sa labasan? Sa labasan. Okay. Nagkaroon ng infection, umakyat sa liver, kumalat sa buong katawan. ICU yon, alam mo? Tapos, babantayan mo every hour kasi it's touch and go. Okay, yan ang pinaka-critical. That's not something we like to see. So, alam mo, I don't really like sending all patients to surgery. But when they need surgery, sasabihin namin sa kanila, ito na ang kailangan. Oh, in the first place, actually, hindi naman kayo surgeon. Yeah. So, but once na-discern nyo talaga that there really is a need, di ba? Hindi mo naman i-recommend yun Yes. Kung hindi kailangan. If you've seen a bad complication, you more or less have this idea na ayaw na natin yun. Huwag na nating intayin na mangyari. Natatakot kasi yung ibang magpa-surgery, Doc, Pero usually, gano'ng katagal ba yung recuperation period? And then, I mean, they're okay na after this certain period of time? Yeah, alam mo, ang laparoscopic, ang nakakatuwa dyan, kunyari, a-admitin ngayon, operahan bukas, the next day, pwede na silang umuwi. It can be as fast as that. As long as walang ibang problema. Okay. And so basically, wag matakot makasangbahay. Talagang kailangan paggamot natin. And we have to trust our doctors kasi hindi naman parang hinulaan lang yan. Basically, meron ng mga basis. Yan katulad na mention kanina ni Doc Carlo, no, na may criteria naman po yan. So kung saan papasok, ano yung mga indications ng mga ganitong procedure or medical management on the side, yan po yung i-recommend kasi yan ang mas makakatulong sa inyo, okay sa atin. Kasi syempre, kahit mga doktor tayo, nagiging mga pasyente rin tayo. That's right. Okay, nako Doc. And siguro at this point in time, do you have any health advice para sa ating mga viewers para mapigilan to or para, parang yung wellness check-up also and the like? Yeah, so syempre ang pinaka-importante is, number 1, prevention is better than cure. Number 2, see your doctor regularly. Alam mo, even if you don't have any symptoms, just go because there are other things kasi we talk about in the clinic. And syempre, if you have that kind of pain and you were recommended to go through the tests and the procedure, sabi mo nga kanina, hindi yan binunot sa hangin May mga reason for these recommendations and you just go through it because we always have your health in mind. Yeah, that's very well said, Doc. And at this time, baka gusto nyo invited ng ating mga viewers to visit you here at Makati Medical Center and pwede kayong bumati, Doc. Yung anak niyo. Gusto ko pong batiin si Cheryl, ang aking minamahal na asawa at ang aking 4 na anak, Matt, Miko, Manu, and Maki. I hope you see this. And sa mga viewers natin, thank you for listening sa ating mga kasangbahay. Yeah. You are welcome to see any of your gastroenterologists here in Makati Med. We are here every day. We work for you. We think about your safety and we want always the best outcomes when you come and visit. Oh, thank you very much, Doc. That's very sweet and ramdam namin ang compassion nyo, malasakit nyo sa mga pasyente, okay, sa ating mga kasangbahay. Thank you once again, Dr. Carlo Cornejo, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Naku, we hope mga kasangbahay, kayo po ay maraming natutunan sa ating episode ngayong araw. Consider this as your roadmap to adopting a healthy lifestyle. Put your health first above busy schedules. Prioritize proactive self-care as your well-being is undeniably valuable. And with that, may mga pag-uusapan pa po tayo mamaya. Wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. At dako naman po tayo sa kalusugang pambata. At para po sa kadagdagang impormasyon, panoorin po natin ito. Magandang umaga mga kasambahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today.
Nakarinig na ba kayo ng sakit na biliary atresia, mga kasangbahay? Kung hindi pa, dahil ito ay bihira lamang na sakit sa atay na nangyayari sa mga babies. Ngunit paano nga ba natin malalaman na may biliary atresia ang ating mga babies? Delikado ba ang ganitong kondisyon? Yan ang pag-usapan natin ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang biliary atresia ay isang hindi pangkaraniwan na sakit sa atay na umaapekto sa mga babies. Ito ay nangyayari kapag ang bile ducts o yung daluyan ng bile mula sa gallbladder o apdo ay namamaga at may bara. Dahil dito, ang bile ay hindi makadaloy ng maayos mula sa apdo papunta sa atay at sa bituka. Ang mga bata na pinanganak ng kulang sa buwan ay may mas mataas na risk na magkaroon ng biliary atresia kumpara sa mga ipinanganak na babies na husto sa buwan. Hindi pa natutukoy ang cause ng biliary atresia, ngunit ang mga posible na dahilan na pinag-aaralan pa ay dahil sa infection mula sa virus or bacteria, problema sa immune system, problema sa genes, or exposure sa mga toxins habang si baby ay ipinagbubuntis pa lamang. Karamihan sa mga batang may biliary atresia ay ipinanganak na husto sa buwan at malusog. Pagdating ng 4 to 6 weeks pagkapanganak, si baby na may biliary atresia ay pwedeng magpakita ng mga simptomas. So ilan sa mga symptoms ng biliary atresia ay yung jaundice or paninilaw ng balat, maitim na ihi, maputi yung dumi instead na yellow or greenish, paglaki ng tiyan at pagbaba ng timbang. Ang biliary atresia ay nangangailangan ng operasyon upang matanggal ang bara sa bile duct. Kung hindi ito maagapan, ang biliary atresia ay nagiging delikado sa buhay ni baby. May mga cases na nasisira ang atay ng bata na may biliary atresia at ito ay mga cases na nangangailangan ng liver transplant. Isa sa mga major concern ng mga bata na may biliary atresia ay ang nutrisyon. Dahil sa kakulangan ng bile, hindi agad nadadigest yung mga fats sa pagkain at kapag nasira ang atay ay kulang din ang katawan sa protina. Mas mainam na ang baby na may biliary atresia ay isang guni sa isang nutritionist para mapayuhan tungkol sa tamang diet at nutrisyon. Meron ding mga ilang pasyente na kailangan pakainin gamit ang feeding tube. So, depende sa kaso. Kahit matapos na ang surgery, kailangan din ni baby ng vitamins at maayos na pagkain upang makarecover mula sa sakit. Kailangan din mag-follow up regularly sa doktor si baby na may biliary atresia. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through my Facebook page, Dr. Katrina Flor Cruz, YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz. I also have my Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you again for watching and I'll see you in our next episode. At ngayon, alamin naman natin ang diet na maaaring makatulong na maging healthy ang ating gallbladder. Naku, para po sa impormasyon, panoorin natin ito. Good morning mga kasambahay! I'm Doc Bunny Bernardo, your naturopathic medicine doctor for today. At ngayong araw ay pinag-uusapan ang tungkol sa gallstone at aking i-discuss sa inyo kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating gallbladder or ang ating apdo. Ano nga ba ang dapat nating kainin at mga dapat iwasan para mapanatiling in good condition ang ating apdo. Una, paano natin malalaman ano ba ang function ng ating gallbladder sa ating katawan o yung apdo? Hindi natin alam ang major function ng ating apdo or gallbladder ay para sa mga kinakain natin na mantika or mga lipids or fatty foods. Ito rin ang tumutulong para sa mga liver, sa mga kidney, sa mga excess protein para siya ay malinis, maayos at makonvert into energy na kailangan ng katawan. Kasabay din nun, isa siya sa mga excretory organs na tumutulong para maglabas ng mga sobrang excessive fatty acids sa ating katawan. At paano tayo nagkakaroon ng gallstone at ano ang epekto nito? Alam natin na ang mga taba at mga pagkain na matataas sa mga lipids ang pinagmumulan nito. Kaya dapat
Iiwasan natin ang mga trans fat, mga saturated fats na galing sa mga fermented, na galing po sa mga processed, at mga galing sa mga instant food. Kasi ito po ang nagkakaroon ng problema. Ganon din po naman, hindi natin alam, maging yung po mga sobrang asukal na galing sa mga processed, mga artificial, at maging ang mga dairy and dairy products na pinanggagalingan na matataas sa mga asukal at mga saturated fats ay nagiging epekto para tayo magkaroon ng mga ibang klase ng gallstone. Yung tinatawag nating cholesterol gallstone at saka mga pigmented gallstone. Ano ang nagiging epekto nito? Number one, syempre akala natin ang marinit na sintomas nito ay yung pagkakaroon natin ng mga acidity. Pwede rin mga abdominal distension o di kaya ay pagsakit ng ating mga kanang bahagi na ating tagiliran. At syempre, pag hindi tayo nakakapaglinis ng ating katawan, lalo na ng mga taba, ng mga mantika, maaaring tumaas ang ating accumulation ng mga excessive protein, maging ng mga bad cholesterol na magdudulot ng pahirap sa ating atay, maging sa ating puso ay magiging problema pag tayo po ay nagkaroon ng mga gallstone, lalo na sa mga dapat na hindi natin kinakain. At ano ba ang pwede natin gawin? At huwag tayong malungkot kung tayo naman ay nakakakain ng mga ganito. Number one, kailangan po natin magkaroon ng healthy meal plan or tamang pagkain at pagturong ng pagkain. Siyempre, kung ang mga source ng problema natin ay mga taba, ang katabay po nito ay mga green leafy vegetables. Kailangan matataas sa mga fiber, maging yung po mga pinanggagalingan ng mga carbohydrates, ng mga natural sources ng mga fibers ay pwede natin kainin. Maging ang mga legumes, yung magaganda pong sources ng mga proteins, ay pwede natin pong isama sa ating diet. At kung tayo mahihilig at gusto natin magkaroon ng tamang taba, mantika sa ating katawan, yung po mga unsaturated fats galing sa mga white meat, sa mga deep sea fishes, na magandang source ng omega-369 ay napakagandang sources at para sa ating magandang katawan at maiiwasan natin magkaroon tayo ng mga bato sa ating abdo. Kailangan natin kumain ng mga fermented foods kasi source din to ng mga probiotics na tutulong na para tayo mag-produce ng mga enzyme at coenzyme na tutulong para matunaw yung mga gallstone. At syempre, kasabay ng mga lifestyle natin na tayo ay natutulog, gumagalaw, nag-e-exercise at maraming fluids or mga juices para po magkaroon ng tamang detoxification, cleansing at healing process yung ating gallbladder. Sana po ay nakatulong sa inyo ang impormasyon na binahagi namin sa inyo ngayong araw na ito. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. Kaya mga kasambahay, ugaliin pong manood ng Doctors on TV para madagdagan ng ating mga kaalaman, lalo na't kailangan natin ng awareness para mas mapangalagaan pa natin ng maayos ang ating katawan. Because early prevention is a key to avoid complications. And with that, we conclude our today's enlightening episode. At ang lagi po naming dasal sa lahat ng may mga pinagdadaanan ako, lalo na po sa kanilang mga kalusugan. May God bring healing and guidance to each one of you, mga kasangbahay. Always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Carpal tunnel syndrome, there are 3 nerves na nagbibigay ng buhay sa upper extremity. The radial, the median, and the ulnar. Carpal tunnel, naiipit yung median nerve. Nagbabago ng pwesto yan Pero naiipit siya at the level of the wrist. Dito yung carpal tunnel. And then pag naiipit siya doon, then it's called the carpal tunnel syndrome. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet ang ating Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. At syempre po, ang BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life.
Siyempre, bago magtapos, binabati ko din yung aking kambal, si Iyo and si Iya. And hi kay EJ also, and kay Dr. Alain. And siyempre, yung mga pasyente po natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And nanay and tatay, I love and miss you both. At sa ating pong mga kasambahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabudil. We hope our discussion today was informative and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food, where we do.